Ito ang masasabi nating pinakamalakas na gaming phone ngayon at ito ang Red Magic 10S Pro. May tatlong bagay na interesting sa device ito pagdating sa gaming. Una, ginamitan to ng overclock version ng Snapdragon 8 Elite. Pangalawa, meron tong massive 7,050 mAh power battery capacity. And pangatlo, pinagmamalaki ni Red Magic yung kanilang liquid metal cooling 2.0 sa device na to. Kaya sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin natin itong 10 high demanding graphics game at isa-setup natin sila sa pinakasagda settings para malaman natin kung ano yung performance ng Snapdragon 8 Elite overclock version, makunat ba yung battery neto, maganda nga ba talaga yung thermal, at higit sa lahat, worth it bang bumili ng Red Magic 10S Pro. Kaya kung interesado kayo, tara, i-testing na natin. Okay, gusto ko lang linawin na new extreme gaming test format yung gagamitin natin dito. Bale, nasa 40 minutes to 1 hour yung magiging extreme gaming test natin kada game na lalaroin natin dito. At gusto ko lang linawin na doon sa mga tigwa 1 hour game na lalaroin namin, i-change namin yung kanyang mismong settings from high or yung pinakasagad to medium settings para makita natin yung pagbabago ng temperature and also FPS. Ngayon, nasabi ko na sa inyo yung plano, ito naman yung preparation na ginawa namin. Unang-una, yung room temp natin is nasa 31 degrees Celsius na nag-extreme gaming test kami. Sinarge din namin to up to 100% para maganda yung extreme gaming test natin. Sinet up namin yung brightness sa 75% and then yung volume naman sa 50%. At yan yung magiging default settings natin sa part na to. Ngayon, nasabi ko na sa inyo yung preparation and also condition ng paligid namin bago namin gawin tong testing. Simulan na natin. At simulan natin sa mga AAA games at dito natin simulan sa Genshin Impact. Bali dito sa Genshin Impact, ang gagawin natin format dito is maglalaro tayo ng isang oras ang tuloy-tuloy at titingnan natin yung magiging temperature natin. Nga pala, sinetup natin to sa pinakasagad na settings, highest graphical preset settings, and then 60 FPS. Hindi din nga pala ako gagamit dito ng game interpolation feature kasi napakita ko na sa full review kung ano yung kayang gawin nato. Yung gusto kasi namin makita dito yung pinaka-normal temperature performance niya without using game interpolation. At pagdating sa naging performance ito dito, sisiw na sisiw lang sa Red Magic 10S Pro. Solid 60 FPS yung nakuha natin dito. Maganda yung performance niya all the way. Hindi ako nakita ng FPS drop. Although bumababa siya ng 58 pero bumabalik din agad sa 60. And may mga pagkakataon na pumapalo pa nga to ng 61. Nga pala, kung high competitive gamer kayo, pwede natin gamitin dito yung ating frame rate interpolation at papalo po ito ng 120 FPS. Pwede nyo nga pong panoodin sa ating full review para magkaroon kayo ng idea. Pero as of now, for the sake of the video, hindi natin gagamitin yon. Anyway, pagdating dito sa testing natin, after 30 minutes, chinek naman yung kanyang temperature at nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degrees Celsius, which is a good temperature para sa Genshin Impact at 31 degrees Celsius sa room temp. And then after ulit ng 30 minutes, 1 hour na natin nilalaro yung Genshin Impact dito, ay nakakuha naman tayo ng 41 to 42 degrees Celsius lang mga kapare ko. Which is, pagdating sa temperature nito, medyo na-surprise ako ng konti dahil dun sa ating full review, pumalo to ng 45 degrees Celsius after natin siyang iset up sa same settings. Pero napansin ko rin kasi na medyo na-stress yung phone nun kasi una, ginamitan natin yon ng frame rate interpolation and then yung second naman na testing is normal settings lang na hindi pinapahinga yung phone kaya yung thermal na nakuha natin doon is redundant. So dito sa ating extreme gaming test, nakita ninyo na goods yung thermal niya if ever na maglalaro tayo in normal settings. Anyway, after namin mag-check ng thermal, sinalang na rin agad namin dito itong ating solo leveling Arise. So dito, sinetup lang ulit natin sa pinakasagad na settings, max out lang lahat, resolution and graphics, pati yung ating FPS, 60 FPS namin yan. So basically, ito yung pinakasagad niya dito. At pagdating naman sa naging gameplay natin dito, naging consistent at napaka-decent din yung naging performance natin. Nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS, pero may mga pagkakataon na bumababa siya ng 57 and 58, pero after nun, bumabalik din naman agad siya sa 60. So, papitik-pitik na pagbaba lang at normal lang naman yun kapag maraming animation. Yung medyo weird nga lang talaga dito sa solo leveling, kapag ginagamit natin sa kanyang ating FPS meter, may mga pagkakataon na bumababa to ng 35 FPS or 30 FPS lang kapag maglalaro na tayo ng next dungeon or papasok na tayo sa next dungeon. Bug niya yun Ewan ko kung bakit, pero kapag refresh naman namin yung application, bumabalik at bumabalik lang din naman. So, medyo nawiwirduhan lang ako sa game na to kasi sa lahat ng po na tinesting ko dito, ganun yung nangyayari. But ganun pa man, at the end, okay yung naging performance natin dito. Nga pala, yung nakuha nating temperature dito after ng 30 minutes sa max settings niya, nasa 40 to 41 degrees Celsius lang. And then after nyan, walang pahinga-pahinga, sinet lang namin sa middle or high graphics preset settings lang and then 60 FPS combo. Pagdating dito, mas naging okay yung FPS natin, consistent siya. The same pa rin yung feedback ko kanina, okay na okay, pumababa ng 58 pero nagmi-maintain ng 60,
okay na okay siya. And then yung nakuha naman nating temperature dito after ulit ng 30 minutes ng paglalaro, pumalo ng 40 to 41 degrees Celsius lang din. Which is nice pagdating dito, basta yung performance goods pa rin. Anyway, yung nagsama natin sinalang dito is itong Wuthering Waves or WUWA. So syempre, same format, first 30 minutes, sinet up natin to sa pinakasagad na settings niya. Naka-ultra high yung kanyang resolution, nakasagad yung kanyang graphics, and then naka 60 FPS, and then yung iba pang settings is max out. And then, pagdating sa naging gameplay natin dito, nagulat ako sa naging performance nito sa WUWA. Super smooth ng gameplay, naglalaro ng 57 to 60 yung ating FPS. Napaka-smooth niyan, all the way wala kami naging problema, walang major frame drop, which is ganito naman talaga yung inaasahan natin sa Red Magic 10S Pro. And also, pagdating sa pinakamababa na FPS na nakuha natin sa kanya, bumaba to mga kapare ko up to 50 FPS. Pero bumalik din naman agad. Bali nung nag-review kami ng footage, yan lang yung pinakamababang nakita namin dinrap niya talaga na FPS, pero bumabalik din agad siya. At kaya medyo surprising yung result nito dito dahil meron na rin ako mga Snapdragon 8 Elite phone na tinesting dito at okay din naman yung naging performance nila pero hindi ganito ka-consistent. Bale, medyo hindi kasi ganun ka-optimize itong game na to kaya inaasahan ko na yun. Pero dito, goods na good siya. Nga pala, after 30 minutes of gameplay, nakakuha tayo dito ng 41 to 42 degrees Celsius lang, which is okay na temperature para sa WUWA. Then after namin mag-check ng thermal, iniba ulit namin yung settings. Dahil napansin namin na hindi naman ganong uminit ito sa highest graphical preset settings niya, minax out namin dito yung kanyang mismong FPS. Nagulat kasi kami ng editor ko dahil meron pala tong 90 FPS settings, hindi lang 60. Alex, doon sa ibang mga phone na testing ko before, hanggang 60 FPS lang. Dito, meron ng 90. So, ang ginawa namin, sinet up namin siya ng 90 and then naglaro kami. And pagdating sa naging gameplay natin dito, same as before pa rin. Maganda yung naging performance, super smooth ng gameplay. And then nakakuha tayo dito ng maximum 91 FPS at napaka-solid yan. Pero yung pinaka-drop niya, pumapalo ng 85 and 79 FPS. Pero papitik-pitik lang din, same kanina. At yeah, pagdating dito, overall, maganda yung naging performance niya. Pero pagdating sa thermal, medyo dun nabahawi. Dahil pumalo to ng 47 to 49 degrees Celsius after ng 30 minutes of gameplay. Bali, isang oras na yan sumatotal. Pero 30 minutes lang namin to nilaro doon sa 90 FPS setup niya. At nakita agad natin dito yung pag-angat ng temperature. So, pinapakita lang dito na kayang-kaya niyang ibigay yung pinaka-need ng game. Kaso nga lang, iinit talaga yung device. So, dito sa part na to, dapat gumamit na po tayo ng phone cooler. If ever na i-maximize natin yung WUWA sa gantong settings. Anyway, after namin mag-check ng thermal, walang pahinga-pahinga, next naman nating saraling dito is itong Car X Street. Bali dito, sinet up namin siya sa pinaka-default settings niya. Bali, hindi na namin ginalaw dito yung mga graphic settings, numbering base kasi sila. And then, yung kanilang FPS naman is sinet namin sa no limit. Then, naka-high naman yung ating smoke intensity. Then, pagdating sa naging gameplay natin dito, medyo weird ng konti dahil yung nakuha nating FPS sa kanya is pumalo ng 70 to 75 FPS. Diyan naglalaro. Bale, kaya medyo naging weird to dahil most likely dun sa mga phone na tinesting ko dito kahit na merong Snapdragon 8 Elite chip, hanggang 60 FPS lang talaga. Pero dahil nga no limit setup siya, so siguro hanggang 90 FPS sila or 70 plus FPS. I don't know kung ano yung pinaka-cap ng game na to, pero as you can see, nakita ninyo naman na pumalo to ng 70 to 75 FPS. So pagdating dito, smooth yung gameplay natin, goods na goods, walang problema. Kahit na papasok pa lang tayo sa city or dun sa mapa na i-render pa lang yung graphics, nasa 60 to 70 FPS yung nakukuha natin dyan. Hindi siya nahihirapan. And actually, enjoy din kaming laruin tong Car X Street. Ito nakita namin yung performance ng phone na to dito. And ito rin yung ginagamit ko na gaming phone ngayong 2025. Anyway, after ng 40 minutes of gameplay, nakakuha tayo dito ng quite decent thermal pero medyo mataas ang konti. Bale, pumalo siya ng 44 to 45 degrees Celsius sa ating front and then nasa 44 degrees Celsius naman yung back. And then dito sa gilid, pumapalo ng 45 to 46 degrees Celsius. Actually, dun yun sa bandang pan pero dito sa pinaka-titanium frame niya, goods naman. Yung next naman nating sinalang dito is itong ZZZ or Zenless Zone Zero. So dito, syempre, max out settings lang din ulit. Naka-high lahat, high resolution, high graphics, and then 60 FPS. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, the same lang din ng mga noon ng game. Smooth na smooth at nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS to 61 FPS. Pero yung pinaka-average or maintaining FPS neto ay nasa 60 FPS. Halos hindi siya bumaba. Pero nung nag-review kami ng footage, nakita namin na pumapalo din siya ng 58 and 59 which is not bad dahil bumabalik din naman agad sa 60. So kung Zenless Zone Zero lang, wala tayong magiging problema dito. Sisiw na sisiw lang sa phone na to. Then after ng almost 40 minutes of gameplay, nakakuha kami dito ng decent temperature which is 40 to 41
1 degree Celsius. So, next naman namin nilaro dito at medyo bago sa extreme gaming test natin na game is itong Grid Legend. Marami kasi din mga nagre-request ng game na to, so binili natin siya, paid game siya. Nasa 300 pesos kung hindi ako nagkakamali. Anyway, sinetup natin to sa pinaka-default settings, walang FPS settings kasi. Bali dito, naka-performance and then naka-enable yung ating motion blur, pati yung ating rain intensity. Not sure if ito yung pinakasagad na settings niya, but ito lang yung pinaka-last sa pagpipilian, kaya ito yung ginawa namin settings. Anyway, pagdating sa gameplay natin, maganda yung game, okay na okay yung mechanics, para lang din siyang Car X Street na walang drift version, kung hindi ako nagkakamali, kasi ilang araw pa lang namin siya nalalaro, yun lang din yung nakita namin. But pagdating sa naging performance, ito dito, smooth na smooth, maganda naman at nakakuha tayo dito ng 60 FPS na max FPS. However, pinapakita rin na hindi pa ganun ka-optimize tong game na to dahil sa katagalan ng paglalaro namin, bumaba ng 34 FPS yung nakuha nating FPS dito, which is ito na yung naging maintaining or average FPS niya. Pero may mga pagkakataon pa na bumababa doon ng 24, 29 at merong pagkakataon na pumalo pa ng 20. So sa part na to, dalawa lang yung pwedeng maging reason. Una, hindi pa ganun ka-optimize yung mismong game. Pangalawa, hindi kayang i-handle to ng Red Magic 10S Pro. But for sure, yung una yung pinaka main reason dahil nga, una, napakadami ko ring bugs na nakita sa game na to. So pagdating dito, tingnan natin kung ano yung gagawin ng developers. Anyway, nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degrees Celsius after ng 30 minutes of gameplay. Then, battery check muna tayo. So, sa kalagitnaan ng paglalaro natin itong Grid Legends, dito na rin nalobat yung ating Red Magic 10S Pro. Bale, inabot ng 4 hours and 54 minutes or almost 5 hours yung ating gameplay bago to umabot sa pinakahangganan niya. So, sa 7,050 mAh battery capacity, syempre, unang-una, hindi yan okay para sa ganyang kalaking battery and then ganyan lang yung inabot. But, tandaan natin na meron po itong built-in cooling fan at iba pang mga gaming features na gumagana, kaya malakas po talaga sa power itong phone na to. Pero based sa nakuha nating result dito, masasabi ko na goods yung kanyang performance and also meron naman tong bypass charging kaya wala po tayo magiging problema. Anyway, more on this part, doon na sa dulo ng video para mas mapag-usapan natin yung extreme gaming test at mga nakuha nating result. Kaya move on muna tayo. Ngayon naman, move on na tayo sa mga games na yan at ipasok natin yung mga shooting games. At walang pahinga-pahinga, unahin natin dito yung ating Garena Delta Force. So bali dito, sinetup natin siya sa pinakasakat na capable na setting sa kanya, which is HD graphics and then 120 FPS. By the way, meron na siyang 144 FPS option pero hindi pa siya unlock dito sa ating Red Magic 10S Pro, so need pa ng konting optimization. And yes mga kapare ko, nakaset po sa 144Hz itong game na to dito sa phone na to sa settings, kaya walang possible reason kung hindi optimization kaya hindi natin to na-unlock. But ganun pa man, maganda yung naging gameplay natin dito, smooth na smooth, kitang-kita nyo naman kanina, nakakuha tayo dyan ng decent 120 FPS. However, bumababa yung FPS niya. Yung pinakamababa na nakita ko is 100 FPS. Then, yung pinaka-average na nakuha nating FPS dito naglalaro ng 110 to 115 FPS. Bale, dyan siya banda naglalaro-laro. So, pagdating dito, kung usapang Delta Force lang, wala tayong magiging problema. Maganda yung naging gameplay natin. Anyway, after ng 2 rounds sa paglalaro dito sa ating Delta Force, nakakuha tayo dito ng 40 to 42 degree Celsius na, which is a quite impressive temperature para sa ganun settings dito sa Delta Force. Medyo may init din kasing even device dito. Anyway, walang pahinga-pahinga. After namin mag-take ng temperature, sinalang agad namin dito itong CODM. And then dito, sinetup natin siya sa pinakasagad na settings niya, ultra frame rate and then medium graphics settings. Bale, yan kasi pinakasagad niya para makuha natin yung pinakamataas sa FPS. And speaking of pinakamataas, kagaya ng sinabi ko sa full review, dito ako nagulat at medyo na-impress pagdating sa performance niya dahil nakakuha to ng 145 FPS pagdating sa MP mode, as in napaka-smooth, hindi siya bumaba dyan. 145 FPS yan all the way. And then nakakuha naman tayo ng 120 FPS sa BR mode, na kung saan sa ibang mga devices hanggang 90 FPS lang yung support. And yan yung benefit ng Snapdragon 8 Elite at saka ng Dimensity 9400 dahil sa mga phone na tinesting ko na meron ganong chipset, meron siyang 120 plus FPS dito sa ating BR mode, which is nice dahil hindi na natin kinakailangan pang gumamit ng frame rate interpolation. Then after ng ilang round ng paglalaro, nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degree Celsius, which is not bad para dito sa ating CODM. Anyway, next naman natin sinalang dito, which is marami din mga naglalaro sa inyo, itong Blood Strike. Bale, as usual, sinetup natin sa pinakasagad na settings niya, which is ultra resolution, ultra graphics, and then extreme FPS. Then pagdating sa naging performance at gameplay natin dito, nakakuha siya ng decent at magandang performance dito dahil nakakuha tayo ng 145 FPS sa game na to. However, hindi siya ganun nagmi-maintain dito dahil bumababa siya ng 130, 138, and then 130
39 FPS, which is not bad dahil above sa 60 FPS ang makukuha natin sa game, goods na po yan. So dito, nakakuha tayo ng average 138 FPS, which is not bad kung ako yung tatanungin. At pagdating sa gameplay, sisiw na sisiw lang dahil smooth na smooth itong game na to dito sa Red Magic 10S Pro. Then after ng 2 to 3 rounds sa paglalaro, medyo mataas yung nakuha nating temperature dahil pumalo to ng 43 to 44 degree Celsius. Hindi pwedeng mawala at next naman nating saralang dito is itong ating PUBG Mobile. Bali dito, sinetup natin yung kanyang graphics sa smooth. Yan kasi yung condition para ma-unlock natin yung pinakasagad na settings sa kanyang frame rate, which is ultra extreme FPS at sinalang natin dyan. And then pagdating dito, naging okay at maganda rin yung naging gameplay natin. Smooth na smooth yung naging performance nito dito at hindi naman ganun ka-surprising dahil yung PUBG Mobile kilala din na optimize sa game same ng CODM at saka ng Bloodstrike. And yeah, naging maganda yung gameplay natin dito. Nakapaglaro din kami ng 2 rounds and goods na goods yung nakuha namin performance dito. So if ever na maglalaro kayo ng mga PUBG games or any other shooting games sa iniisip ninyo, naka-level ng mga game na tinasig natin, matik smooth po yan dito sa phone na to. Then after ng 1 round na paglalaro, umabot din yan ng almost 30 minutes, pumalo to ng 41 to 42 degree Celsius lang. And then yan mga kapara ko, yung last na game na tinasig natin dito. And after ng 7 hours plus minutes ng pag-extreme gaming test, natapos na rin natin yung buong 10 game na to. Bali, file transfer, inom ng tubig and kape lang yung naging pahinga namin dito. Kaya grabe yung effort na in-invest namin sa video na to. So ano ba naman na i-hit yung like button para malaman namin kung na-appreciate yung video namin. Kahit di na kayo mag-subscribe, basta i-comment nyo lang sa loobin ninyo and also i-like nyo lang yung video. No problem yun. Good sa po yun. Anyway, ito yung conclusion and also final findings natin about dito sa testing. Unang-una, pagdating sa performance ng Snapdragon 8 Elite, kitang-kita naman natin na halos lahat ng game na madalas nating nilalaro dinodominate nito. O I mean, binibasic or sinisisaw niya lang tong mga to. Kaso nga lang, meron din tayong mga nakitang game na talaga yung problema. Kagaya na lang ng Grid Legends na hindi pa ganun ka-optimize kaya nakakakuha tayo ng mababang FPS. Pero kung titingnan natin yung mga game na optimized na kagaya na lang ng mga shooting games na nalaro natin, makikita natin doon na nakakuha tayo ng above 120 FPS, which is nice kung ako yung tatanungin. Pagdating naman sa nakuha nating thermal dito, honestly, quite impressive yung nakuha nating performance dito. Oo, umiinit yung device, talagang makikita natin yun, pumapalo siya ng 46 degrees Celsius and yung pinakamataas na tala natin dito is 49 degree Celsius. And honestly, mainit naman po talaga yun. Basta above 43 degrees Celsius, consider as mainit na yan sa phone natin. Pero nangyari lang yan sa mga games na hindi pa ganun ka-optimize and also super sinagad natin yung settings. So pwede naman nating babaan yung graphics, pero kung gusto talaga natin siyang gamitin pang balagbagang gaming, gamit tayo or use tayo ng phone cooler, pwede naman po dito, lalo na meron na tong IP54. But honestly, and based na rin sa testing na ginawa natin, umiinit pa rin talaga itong phone na to. Anyway, kung ako yung tatanungin, just I said pa rin sa full review, hindi nyo kinakailangan bumili ng Red Magic 10S Pro. If meron pa kayong Red Magic 9 Pro, 9S Pro, and also 10 Pro, walang masyadong increase pagdating sa performance. Napaka-goods po ng mga phone na yan. Pero pagdating sa thermal, sige sabihin natin goods talaga yung thermal neto unlike dun sa iba. And yeah, nakikita naman natin yung resulta. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, goods na goods pa yung mga phone ninyo kahit yung ibang mga phone na merong Snapdragon 8 Elite, kahit yung mga chipset na merong 8 Gen 3, 8S Gen 3, 8 Gen 2, and also yung bago na 8S Gen 4, no need to upgrade po sa 8 Elite kasi okay po yung mga chipset na yon. Hindi nyo kinakailangan magpadala sa hype. Pero kung kayo yung serious buyer na need talaga ng investment sa isang magandang gaming phone, ako nang una magsasabi sa inyo na recommended ko tong phone na to dahil nakita nyo naman sa extreme gaming test natin kung ano yung kayang gawin nung bad boy na to. Kaya kung in terms of super and pure extreme gaming or gaming lang talaga yung gagamitin mo, like gagamitin mo siya sa live stream etc., ito na yun mga kapare ko. Hands down, nandito na yun. Anyway, dito ka natatapusin yung video. Mag-iwan ako ng mga videos dito about sa full review nitong Red Magic 10S Pro and also isa pang 8 Elite phone na baka magustuhan ninyo. Check ninyo yan.